Buong basketball community na nga ang sumisigaw na magbitiw na si Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Sinabi ng karamihan na hindi daw effective bilang head coach si Chot dahil sa kapalpakan nitong mabigyan ng panalo ang bansa sa kasalukuyang FIBA World Cup. May mga Gilas player din na inulan ng batikos dahil hindi naging maganda ang kanilang pinakita sa 3 beses na paglalaro nito sa FIBA. Nangunguna nga sa listahan si Kai Sotto na sinasabing pang PBA lang daw ang laro sa World Cup dahil hindi man lang ito nakitaan ng pagiging NBA caliber. Nariyan din sina Scottie Thompson, Jopet Aguilar at Jamie Malonzo na halos wala ding na-contribute sa mga laro ng Gilas. Hindi din nakalusot sa mata ng mga manunood ang naturalized player ng Gilas na si Jordan Clarkson. Hindi daw kasi nito nabigyan ng kahit isang panalo ang Gilas at parang wala daw siyang puso kung maglaro sa FIBA. Dahil sa hindi naging maganda ang performance ng Gilas sa FIBA, madami na ang sumisigaw na magkusa na daw si Chot na mag-resign kung meron pa daw itong hiya na natitira. Panahon na din daw para magpalit ng management ang SBP at alisin ang buong coaching staff ng Gilas. Madaming nagsasabi na ang posibleng pumalit kay Chot Reyes bilang head coach ng Gilas ay si Tab Baldwin na kasalukuyang coach ngayon ng Ateneo Blue Eagles. Si Baldwin ay kasalukuyang head coach din ng Gilas Youth Basketball Team. Na-appoint din siya bilang head coach ng Gilas noong 2014. Madami na ang sumisigaw na mas gusto nilang maging head coach si Tab Baldwin dahil sa karanasan nito sa pagko-coach sa national team tulad ng New Zealand, Lebanon at Jordan. Pero may malaking epekto ito kapag si Coach Tab ang na-appoint bilang bagong head coach ng Gilas. Matatandaan na madaming Filipino coaches ang bumatikos kay Tab Baldwin dahil minaliit nito ang kakayahan ng mga local coaches sa bansa. Sinabi kasi ni Tab Baldwin na malayo ang kalidad ng mga Pinoy coaches sa Pilipinas kumpara sa mga coach sa Europe. Agad naman na pumalag kay Tab Baldwin ang kasalukuyang sports director ng SMC na si Al Francis Chua. Sinabi kasi ni Chua na kung talagang mahihina ang mga local coaches lalo na sa PBA, bakit hindi daw niya matalo-talo ang mga ito sa laban. Dahil sa nangyari, nabigyan si Baldwin ng parusa ng PBA Commissioner's Office at agad din siyang sinibak sa TNT bilang consultant at nag-focus na lang sa pagko-coach sa Ateneo Blue Eagles. Kaya naman kung sakaling ma-appoint si Baldwin bilang bagong head coach ng Gilas, makahiram kaya siya ng mga players sa PBA para bumuo ulit ng national team? Panigurado na kokontrahin na naman ito ni Al Francis at ng mga local coaches dahil hindi nila papabura na mag-coach muli si Baldwin sa Gilas. Panigurado na mapopolitika na naman si Baldwin kapag nagkataon. Pero kung real talk ang pag-uusapan, totoo nga naman talaga ang sinabi ni Tab Baldwin na napag-iiwanan na ang Pilipinas sa basketball sa Asia at sa buong mundo. Pumapabor din dito ang PBA coach na si Yeng Giao dahil hindi na nga tayo makasabay pa sa laro ng ibang bansa sa Asia at Europe. Pero kung sakali man na hindi pa hintulutan ng PBA na pahiramin si Tab Baldwin ng player, pwede naman siyang kumuha ng mga local players na naglalaro ngayon sa B-League at KBL kagaya nila Ravenna Brothers, Ray Parks Jr., Renz Abondo at Robert Bolek. Pwede din siyang humugat ng player sa MPBL na rival league ngayon ng PBA. Ito ang isa sa mga opsyon na pwedeng gawin ni Baldwin sakaling mapolitika na naman siya sa Pilipinas. Panigurado naman na susuportahan pa din siya ni Manny Pangilinan na kasalukuyang chairman pa din ng SBP. Pero sana naman ay kumuha na sila ng mas magagaling na player at hindi lang puro dribble ang alam sa loob ng court. Yun kasi ang naging dahilan kung bakit natalo ang Gilas sa World Cup. Halos walang mapasahan si Jordan Clarkson na shooter sa team kaya tayo natalo. Sana naman ay magpaubaya na si Coach Chot Reyes para makamove on na ang buong basketball community sa kanya.